panahon, sa isang maliit na baryo, may mag-ina na naninirahan sa isang simpleng bahay kubo. Ang mag-ina ay sina Aling Rosa at ang kanyang kaisa-isang anak na si Penang. Si Penang ay isang dalagita na maganda, ngunit may ugaling kinaiinisan ng kanyang ina. Si Penang ay likas na tamad at laging iniiwasan ang mga gawaing bahay na iniuutos ng kanyang ina. Araw-araw, maaga pa lamang ay gumigising na si Aling Rosa upang asikasuhin ang kanilang kabuhayan at mga gawaing bahay. Madalas ay inuutusan niya si Penang na tumulong, ngunit si Penang ay palaging may dahilan upang hindi gumawa. "Mamaya na, inay," lagi nitong sinasabi habang nakahiga o kaya'y naglalaro. Isang araw, habang abala si Aling Rosa sa pagluluto, naisipan niyang utusan si Penang na hanapin ang sandok. "Penang, hanapin mo nga ang sandok. Kailangan ko na ito para sa pagluluto," utos ni Aling Rosa. Ngunit si Penang, sa kanyang tamad na ugali, ay hindi man lamang nagtangkang tumayo upang hanapin ang sandok. Bagkus, sabi niya, "Hindi ko po alam kung nasaan, inay. Baka po nasa kusina." Lubos na nagalit si Aling Rosa dahil sa kakulangan ng malasakit ng anak. Dahil sa galit, nasabi niya ang mga salitang, "Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo." Lumipas ang mga araw, biglang naglaho si Penang. Hinanap siya ni Aling Rosa sa buong baryo, ngunit walang nakakita sa kanya. Isang araw, habang siya'y naglilinis sa kanilang bakuran, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman. Ito'y may bunga na tila ba maraming maliliit na mata. Habang tinitingnan ni Aling Rosa ang bunga ng halaman, naalala niya ang kanyang sumpa sa anak. "Penang, ikaw ba yan?" tanong niya sa kanyang sarili habang siya'y umiiyak. Napagtanto ni Aling Rosa na ang bunga ng halamang iyon ay naging simbolo ng kanyang anak, isang paalala ng kanyang pagkakamali at ang bunga ng kanyang galit. Mula noon, tinawag ang bunga ng halaman na pinya, mula sa pangalan ni Penang. Ang alamat na ito ay nagsilbing aral sa mga tao sa baryo na dapat ay maging mapagpasensya at maingat sa mga salitang binibitiwan, sapagkat ang mga ito'y maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang alamat ng pinya ay isang kwento ng pagmamahal, pag-aalaga, at mga aral na tumutulong sa mga tao na magpahalaga sa kanilang mga mahal sa buhay at mag-ingat sa kanilang mga pananalita.